Ayan. So, magandang araw mga kababayan ng This is Divine PH, and ngayong araw po may mga pag-uusapan lang tayo. Bali, ilan nga po sa umuugong sa social media, no, itong plano nilang pagpapalit ng Senate President. So, ito nga ang sabi, kudeta sa Senado umugong. So, sino nga ba yung gusto nilang ipalit dito kay Senate President Chis Escudero? So, ang nakalagay po dyan, Escudero, papalitan ni Villar. So, ang sabi po dito, bago pa man madala sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, umugong na papalitan si Sen. Chis Escudero ni Sen. Cynthia Villar bilang leader ng Senado. So, nagbabalak na agad sila kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo nung last month, I think, yan nagsimula pong mag-file yung mga ilang grupo, ilang mga kilalang politician na ipapa-impeach si Sara Duterte dahil marami nga po silang anomalyang nakikita na impeachable offense, no? And ito nga mga kababayan, narinig din sinabi ko, nagpaplano silang palitan itong si Sen. Chis Escudero dahil nga kung itong impeachment na ito ay maitaas dito sa Senado, posible pong didinigin yan kasi mga kababayan. And sabi nga ni Sen. Chis Escudero, meron pang time kahit na magki-Christmas break na may bibigyan nila ng panahon itong impeachment complaint nga laban kay Sara. And ito nga mga kababayan, nito lang, bali nung ano po ito December 9, na ang sabi nga nagpaplano yung ilang senador, babanggitin ko mga kababayan kung sino-sino ito napatalsikin nga itong si Sen. Chis Escudero. Syempre, ang mangyayari niyan mga kababayan, kailangan kasi nila yung mga uupo o yung mga nasa Senado or in power, mga kaalyado ng mga Duterte para masiguradong hindi maituloy itong impeachment. Grabe, diba? Alam mo yun na ikaw ay isang public servant, dapat ang loyalty mo nasa mga Pilipino. Kung yung impeach case na yan, yung impeachment complaint na yan kay Sara, ang makakapagbigay ng satisfaction lalo na sa mga taxpayers natin, dapat magawa po yan. Dapat po talaga maimbestigahan yan. Siyempre, bilang public servant, kayong mga nasa Senado, dapat ang loyalty nyo nasa mga Pilipino at hindi sa kung sinong Poncio Pilato. Diba? Kaya nga kayo nandyan sa pwesto dahil sa mga bumoto sa inyo, sa mga nagtiwala sa inyo para gawin nyo yung trabaho nyo at maging accountable itong mga corrupt na to. Diba? So, ituloy ko po Sabi, ayon sa reliable sources, pinangunahan ni Sen. Amy Marcos. Alam nyo na mga kababayan, yung mga hindi nyo susuportahan sa 2025. Si Sen. Amy po ay re-electionist, no? And ako personally, wala po to sa listahan ko si Sen. Amy. Hindi ko siya isasama. So, ang sabi, Sen. Amy, pinangunahan ni Senator Amy Marcos na kapartido ni Villar sa Nationalista Party ang pagkalap ng pirma sa mga senador para mapatalsik si Escudero bilang Senate President. Kailangan lang ng 13 senador para makapili ng leader sa Senado. Nabatid na ang grupo ni Villar ay mayroon ng suporta ng 12 senators, habang ang iba pang mga senador ay hindi pa rin sigurado kung sino ang kanilang susuportahan. Sinabi pa ng source na sa ngayon, si Villar ay may solid backing ng 12 senador. Pakinggan nyo mga kababayan, yung mga hindi nyo nasusuportahan dahil gustong mapigilan itong impeachment na ito, itong pagdinig sa impeachment complaint na ito. So, kabilang po dyan si Senator Amy Marcos, ang magkapatid na Cayetano na si Alan Peter Apia, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Christopher Go, Robin Padilla, Ramon Revilla Jr., Loren Legarda, Mikel Subiri, anak ni Villar na si Mark tahimik lang, literal na tahimik, at si Villar mismo, yung nanay na Villar to mga kababayan. So yan, tandaan natin itong mga silent, hindi ko masasabing silent kasi lantaran niya sila yung mga alipores ng mga Duterte na nagbabalat kayo na kunwari pumapanig sa administrasyon ngayon, pero yun pala may mga
Alam nyo na, mga kababayan, hindi ko na itutuloy. So, ang sabi, bilang re-electionist, senator ng administrasyon sa darating na May 2025 election, si Marcos at Sen. Pia Cayetano ay tumatakbo rin sa ilalim ng Nacionalista Party kasama ang anak ni Villar na si Rep. Camille Villar. O, alam ko na kung sino yung mga hindi ko iboboto, no? So, sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Senado ay may tanging kapangyarihan na litisin at pagdesisyonan ang lahat ng kaso ng impeachment. Ang mga mambabatas ng mataas na kapulungan ang tatayong hukom dito. Kung sakali raw makarating sa Senado ang impeachment case laban kay Sara Duterte, ngayon raw ang maupo sa impeachment trial bilang hukom ay ang mga loyal allies ng pamilya Duterte. So ayan mga kababayan, narinig nyo sino-sino po yung mga senador na bumaback up dito sa plano nga, no, sa umuugong na kudeta dito sa Senado. Ayan, sino-sino ulit yon, banggitin ko para hindi nyo makalimutan mga kababayan, ha. So, andyan po si Senator Amy Marcos, ayan, yung dalawang Cayetano, Alan Peter and Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Christopher Go, Robin Padilla, Ramon Revilla, Loren Legarda, Miguel Subiri, si Mark Villar at si Cynthia Villar. Sila po yung mga senador na palihim na, sabi nga ng source, no, palihim na bumaback up dito sa plano ni Senator Amy Marcos na mapatalsik si Senchis at ipapalit nila si Cynthia Villar. Ito mga kababayan, nagpapatunay lang na yung pagiging public servant nila, yung loyalty nila hindi sa mga Pilipino, hindi sa Pilipinas. Kasi makikita mo mga kababayan yung interest nila. Dahil may pinapaningan sila, di ba? Ano lang naman, simple lang naman mga kababayan. Kung wala naman kasing nilabag talaga, wala talagang kasalanan, bakit hindi imbestigahan? And sabi ko nga, hindi naman sana aabot sa point na kailangan mag-imbestiga kung nag-comply ng maayos doon sa hinihingi ng COA. Diba? Sabi nga, may mga nagsasabi dyan, confidential nga dapat yung mga tao may alias, ganito ganyan. Yung employee na po mismo, may employee po ng COA ang na-interview, siya na po mismo nagsabi na regardless kung confidential funds, pagdating sa mga resibo, sa mga dokumento, dapat totoong tao ang nakalagay. Tingin niyo ba lalabas mai-expose yan kung totoong tao yung nilagay niyo at hindi kung sino-sino lamang? O baka nakakalimutan nyo, sasabihin na naman dyan ng iba. Si Mary Grace Piatos daw po ay si F. Elisa. Mga kababayan, kailan pa naging taga Davao si F. Elisa? Baka nakakalimutan nyo dun sa previous hearing na kasama po si Sara Duterte. Sabi ng tauhan niyang si Acosta, nasa Davao daw, taga Davao daw, kababayan daw nila si Piatos. Nandun pa si Sara, yun yung time na nahimatay din siya. Biruin nyo kada hearing, yung mga empleyado niya nahihimatay. Dahil nga, nakuhuli sila sa sarili nilang bibig. Iyan lamang yung ilang patunay mga kababayan na itong mga inupo natin sa pwesto ay hindi tapat na naglilingkod para sa mga Pilipino. Hindi tapat sa mga kababayan natin. Kasi syempre, binoto ka namin. So, dapat bilang public servant, dapat gawin mo yung responsibilidad mo. Okay na kailangan imbestigahan. Kasi sabi ko nga, hindi aabot sa gantong point kung nag-comply ng maayos. Hindi yan masisilip kung nagpasa ka ng mga legit na dokumento. Hindi yung gawa-gawa lang. Kasi kahit anong sabihin nila, kahit anong palusot nila, pag tinignan mo yung dokumento, ang dami talagang mga red flag. Doon pa lang sa same name, tas iba yung pirma, imposible naman. Hindi man ako, yung work ko before, hindi man related dyan. Pero pagdating sa mga documents, lalo na pera yung involved, kailangan totoong tao yung nandyan. Kahit nga lang hindi pera, product, yung product lang. Kailangan pa nagpasa ka ng liquidation, kompleto yan. Kasi ako dati product yung hawak ko.
may liquidation din yun. Yung benta nun, andun din. Ipapasa mo yun sa HR, i-double check nila yun. Kaya dapat magbabangga yun. Tama dapat yung pag-chinek nila dun sa liquidation mo. Kasi pag may mali na sa trabaho, di ba? Alam niyo yan mga kababayan. Lalo na yung mga may related na ganyan trabaho. Dapat alam niyo yan. Na importante na tama yung mga dokumento, yung liquidation, importante yan. Kasi dyan mo mapapatunayan, dyan mo makikita na tama eh. Yung mga items, kahit pa sa pera yan. Diba? Doon lang mga kababayan, napakasimple. Kaya sabi ko sa inyo, hindi yan naaabot sa investigasyon na ganito, hearing na ganyan, kung na-comply ng maayos yung mga dokumentong hinihingi. Kaso hindi eh. Ayan na, kaya nagsilabasan na. And ito namang mga alleged senator na sumusuporta no, para mapalitan si Sanchez Escudero, mahiya naman kayo. Dapat ang loyalty nyo nasa Pilipino at hindi sa kung sinong Poncio Pilato lamang. So yun mga kababayan, mag-a-update pa tayo ng mga ibang ganap dito sa ating bansa. No? So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat.